Dito tayo sunod mga kababayan kay Marcoleta. So ngayon, eto na nga. Kay Marcoleta, mga kababayan, naku, anong petsa ngayon mga kababayan? 17, Martes, no? March 17, Tuesday. Bukas mga kababayan, Miyerkules, March 18, Miyerkules. Bukas po malaman, mga kababayan, ang resulta ng investigasyon laban kay Marcoleta sa kanyang SOSE sa COMELEC. Yung issue niya sa SOSE. Ngayon mga kababayan, bukas mismo paglabas ng resulta sa investigasyon sa SOSE ni Marcoleta, pag napatunayan na may nilabag si Marcoleta, pamumultahin, kakasuhan, at makulong ang kalabasan niya. Ito po, mga kababayan, pakinggan niyo po. Emergency clearance May notice ads from the lang, mga Gigafactory. kababayan. Due to the sudden cancellation of an order from Germany, a large Senator Rodante Marcoleta pwedeng pagmultahin o kasuhan ng perjury kung mapapatunayang pineke ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula COMELEC, Radyo Patrol, Steve Raz. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na ilalabas bukas Miyerkules ang desisyon sa investigasyon kaugnay ng discrepancy o hindi pagtutugma ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Senator Rodante Marcoleta noong 2025 national and local elections. Kinumpirma ni Garcia sa DZMM na pagbabasihan ng desisyon bukas ay mula sa motu proprio investigation. Moto proprio ba ang ang tawag dyan? Moto proprio. Sa investigasyon ni Marcoleta dito sa COMELEC, bukas na ilalabas. So ngayon mga kababayan, kung bukas paglabas ng resulta at mapatunayan sa investigasyon na may nilabag, patay ka diha. Political and Finance Department o PIPAD at hindi mula sa ni-refer ng Office of the Ombudsman kahit pareho pang reklamo o mga aligasyon. Ayon kay Garcia, maaaring pagbuntahin o kasuhan ng perjury si Marcoleta kung mapatutunayang pineke niya ang kanyang SOSE pero pwede rin may basura ang investigasyon. Matatanda ang base sa SOSE ni Marcoleta, 112 million pesos ang nagastos niya sa kampanya, mas mataas kumpara sa halos 52 million pesos na idineklara niya sa kanyang saled. Para sa akin mga kababayan, ang sabi dito, mapatunayan na may nilabag. Klarong-klarong meron. Bakit? Biruin mo, sasabihin mo, doon sa SOSE mo, pera mo lahat. Tapos pagdating sa interview, inamin mo na may nag-donate pala. Hindi ba paglabag yun? Ang nakasaad doon sa COMELEC, isulat lahat ng importanteng detalye kung sino ang nag-donate, magkano, at bakit sila nag-donate sa'yo. Ganon po ang nakalagay doon, petsa, sino, magkano. Pero ang nilagay ni Marcoleta sa SOSE, pera niya lahat, walang nag-donate, walang nagbigay. Pero kalaunan, nagpa-interview at ang sabi, utang na loob mo na lang yun sa amin, huwag mo nang ilagay ang pangalan namin. So ngayon mga kababayan, continue. Pero ginamit ni Marcoleta ang Peñera Doctrine bilang depensa na nagsasabing naging kandidato lamang siya sa simula ng campaign period at iginit na natanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na deklarang kandidato. Yan ang balitang kumpirmado. So kahit sabihin natin na natanggap mo, hindi ka pa nakapag-file ng candidacy. Bakit ka nga binigyan? 'Di ba? Imposible naman mga kababayan na yung mag-donate sa'yo ay walang sure na mag-donate sa'yo dahil hindi ka pa nag-file ng candidacy. Natural lang naman mga kababayan, di ba? Natural lang naman kung ako magdo-donate sa'yo. Bibigyan ba kita ng pondo kung hindi ka nakapag-file ng candidacy? At saka, hindi ka naman tatakbo kung wala talagang mag-donate sa'yo. Saan ka hahanap ng pera pang gastos mo sa kampanya? Ma'am Maria Santos, maraming salamat sa iyong palipad, ma'am. Thank you so much po. Di ba?
Ganon yan mga kababayan eh. Ikaw, tanungin kita mga kababayan, tatakbo kang bang barangay chairman kung wala kang wala kang ipang gastos? Malamang hindi. So kung merong magpursige at mag-push sa'yo na tumakbo ka, kami bahala sa'yo, kami mag-donate sa'yo. Malamang tatakbo ka. Di ba? Take note mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang pagtakbo ng isang kandidato pagkapolitiko, hindi nagbibase yan sa kasi gusto mo magserbisyo. Siyempre, magbibase ka rin kung may pera ka ba. Una, paano ka mananalo kung wala kang pangkaraban? Karaban, yung pang gagamitin mo Siyempre, bago ka pupunta sa lugar na yan, may kukuntakin ka na, sasakyan. O, meron kang kukuntakin na, di ba, yung sasakyan mo, yung float. Mahirap naman na, pupunta ka ng Sikihor, tapos wala kang kukuntaking sasakyan mo doon. Ano ka, maglakad habang nangangampanya? Pupunta ka ng Iloilo, maglakad ka doon? Siyempre, may kukuntakin ka niyan doon, no? Ito, ipagawa nyo yung float ko, ito yung sasakyan ko, tapos pagkatapos, tsaka na tayo magbayaran pagdating dyan. Ito, down payment. Ganyan yan eh. Di ba? Kaya mga kababayan, hindi ka talaga tatakbong politiko kung walang magdodonate sa'yo. Kasi hindi man porket gusto mo lang magserbisyo, ay hindi mo kailangan ng pera. Mga kababayan, wag na nga tayong gawing ginawa pa tayong bata eh. Hindi, ginawa pa tayong tanga ng mga politiko. Tigil-tigilan nyo nga kami. Alam ninyo, kapag ganyang, Diyos ko, tatakbo ka nga lang barangay chairman, hindi na po pwede, wala kang kalahating milyon eh. Di ba, barangay chairman, tatakbo ka. Imposible. Gastos mo kalahating milyon, automatic manalo ka. Pero pag wala kang ganyang halaga, wala kang ganang tumakbo. Kasi ang pagtakbo mo sa politiko, mga kababayan, hindi lang sa pangalan yan eh. Hindi lang sa sikat ka eh. Kailangan mo rin gumastos. Ganon yun, mga kababayan. Tapos idadahilan mo, tsaka ka dinunitan kasi nakapag-file ka na ng candidacy. Tigil-tigilan nyo nga ako. Bago ka naman mag-file ng candidacy kasi, siyempre tatanungin ka kung may kakayahan ka ba sa gastos na yan. Di ba? Ganon yun eh, mga kababayan. Meron ka bang ganitong halaga para makatakbo ka? Di ba? Ganon yun. So, hindi pa rin valid reason yan ni Marcoleta na tsaka na siya dinunitan nung nag-file na siya, hindi pa siya nakapag-file ng candidacy. Kasi natural lang naman mga kababayan, kasi pag file mo ng COC, ang COMELEC kasi may requirements yan eh, di ba mga kababayan? Anong requirements ng COMELEC? Kailangan may degree, kailangan nakapag-aral, kailangan may pera. Di ba? Merong ganyang rules ang COMELEC, kailangan meron kang panggastos. Kung wala ka panggastos, di ka pwedeng tumakbo, ma-disqualified ka, di ba? Joe Crazy, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Diba? Ganun yun mga kababayan. Imposible naman na walang rules ang COMELEC, diba? Merong ganun na kailangan may kakayahan kang gumasto sa ganito bago kanila aprubahan na pwede kang tumakbo. May yan eh, may tawag yan eh. At saka may mga rules ang COMELEC na bawal ka tumanggap ng pera mula sa Pogo. Naku, kapag malaman pa na si Marcoleta ay tumanggap mula sa Pogo, naku po, disqualification ang labas dito. Diba, mga kababayan? Sigurado, ito ang Radyo Patron, Steve Raz, DZMM. Ala ka, panis ka diha. Ito pa, mga kababayan, continue. Lacson at Marcoleta, may patutsadahan na naman. Ito naman tayo ng report mula sa labas ng himpilan si Senator Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta muling nagpatutsadahan ukol sa pagtuklas sa Kalayaan Island Group. Ayan na naman. Ito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, Walang kadala-dala tayo si Marcoleta. Nagpatutsadahan muli sina Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson at Senator Rodante Marcoleta ukol sa pagtuklas ng Filipino adventurer na si Tomas Cloma sa Kalayaan Island Group na kabilang sa inaangkin ng China sa confirmation hearing ng Committee on National Defense ng Commission on Appointment, kabilang sa umarap ang asawa ng apo ni Tomas Cloma, si Colonel Jacqueline Cloma. Sabi ni Lacson kay Cloma, ipaabot sa pamilya nito ang kanyang pasasalamat para sa pagdiskubre, pag-okupa, pag-aari at pag-donate ni Tomas Cloma ng KIT sa gobyerno. Investment ito ni Marcoleta na nagtanong kay Colonel Cloma kung suportado ng mga dokumento at ang kasaysayan ang mga sinasabi ni Lacson. Sabi ni Colonel Cloma, meron siyang nabasa at nasa hinggil dito, pero di ni Marcoleta,
umalma ang maraming bansa kabilang ang China, Estados Unidos, Japan, Australia at maging Ito talaga si Marcoleta, no, sa totoo lang, kung drama tong Senado, siya yung laging kontrabida. Kung ano, sa drama pa ito, sa movie pa ito, siya yung laging kontrabida. Mga kababayan. 'Di ba? Oo, Tomas Cloma, lolo ko 'yan, pinsan ng lolo ko, 'di ba? Sabi ni Ma'am Cirila Andres. Sa totoo lang mga kababayan, bakit kaya may mga ganyang senador, no, na wala namang problema sana, pero alam niyo maghahanap ng gusot, maghahanap ng gulo, yung guguluhin. Alam niyo sa totoo lang dito sa Senado, iwan ko kung bakit pinapanalo niyo pa itong si Marcoleta. Ito yung senador na panggulo eh. Sa totoo lang, hindi naman ganyan ang Senado dati. Kapag may hearing, kaya tignan niyo sa mga nagtatanong DDS bakit hindi natapos-tapos at walang nakukulong, na mga nasa DPWH. Sisihin niyo si Marcoleta kasi kada hearing binabara niya. Totoo yan. Kada mag-hearing ngayon patungkol dyan sa korupsyon, sisingit siya ng panibagong ebidensya. Tapos ending, peke ang notaryo. Kita niyo mga kababayan. Tingnan niyo, pag nag-imbestiga na yan kay Sara Duterte, magbibit-bit yan siya ng panibago na naman na imbestigahan. Isisingit niya para ma-distract itong impeachment. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Bantayan niyo yan. Tandaan niyo itong sinasabi ko. Kapag itong impeachment ni Sara matapos sa Congress at ipasa ito sa Senate, tingnan nyo, hahanap yan si Marcoleta ng paraan dyan na ito, ipapasukin niya. Kasi ito yung hinanda nila eh. Ito yung hinanda nila mga kababayan. Ngayon yung 18 Marines, panis na yan eh. Wala nang sa-isa yung 18 Marines kahit papabalik-balik yan sila dyan. Ang another dyan gagawin nila, bukod sa 18 Marines, may mga general yan lalabas. Bubulabugin nila itong impeachment ni Sara para mag-focus ang tao doon na naman sa maleta. Totoo yan mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Sabi nga ng NBI, hindi lang 18 yan, 100 yan. 100 yan. Nako mga kababayan. Ganon ang gagawin nila yan. Bubulabugin nila yung impeachment ni Sara. Tingnan nyo. Imbis na magtatalakay dyan sa trial of impeachment ni Sara sa Senate, ang gagawin nyo ni Marcoleta, magbibit-bit yan ng panibagong witness. Tapos papuntahin niya yan. Tapos kunwari yan sila dyan, hearing yan sila. Puputulin nila yung impeachment ni Sara. Ganon yan mga kababayan. Which is katulad siyang sa anak niya dun sa Congress. Anong ginawa? Pinapalabas niya si Kiko Aquino D. Wala namang ginawa. Pero gusto niyang palabasin. Tapos ang tanong ngayon, miyembro ba siya ng committee? Hindi. Ano lang siya? Visitors lang siya doon. Sa madaling salita, makikichismis. Ngayon, naalala ninyo si Attorney Insurrecto nung pinatawag sa Quadcom? Na si Marcoleta ang lakas ng loob na i-contempt kapag hindi nag-sorry. Tapos ending sabi ni Dan Fernandez, ay pasensya na po. Wala pong karapatan si Congressman Marcoleta na mag-contempt kasi hindi po siya miyembro ng committee to. Di ba napahiya? Ganun yun, mga kababayan. Kaya, di ba? Sir Jericel Puno. Kaya sabi nga ni Attorney Insurrecto, ba't ako magsusori? Kasi nasaktan siya sa sinabing manlinlang. Totoo naman. Bakit? Hindi ba totoo? Dami mong ang nilinlang sa 2,000 na kuryente pababa, libre. Ang daming nalinlang. Kahit ako, nalinlang ako. Asan yung libre? Ba, wala. Para ka lang si Alan Cayetano. Di ba? So, yun po yun, mga kababayan.